Ayan, magandang hapon po, nanay. Ito po, may konting katanungan lang po ako. Sa 2 taon pong panunungkulan ng ating dalawang presidente, si Duterte at si BBM. So, sa tingin niyo po ba, sino yung mas maraming nagagawa doon sa 2 taon na yon? Ay, sa ngayon, hindi ko pa masabi kung ano pare silang nagawa ng 2 taon na. Pero, yung ating dating presidenteng Duterte, siya nag-concentrate sa kapakanan ng mga kabataan about drugs. At wala pang 2 taon, nasupil naman niya. Eh, itong ating bagong presidente, concentrate naman sa agrikultura. Yun ang aking napapansin. Pero, kahit ano siya sa agrikultura, hindi po, at ano sa agrikultura, parang hindi pa maramdaman ng mga magsasaka. Ang kanyang naisin kasi sa sobrang mahal lalo ng bilihin. Lalo na ng mga gulay, ganyan. So wala pa rin pong nagbago? Wala pa rin nagbago. Lalong tumaas ang bilihin, lalong tumaas ang bigas, lalong naghihirap ang mga tao. Ay nung dati, ang bigas nung kay Duterte, nakakabili ka pa ng 35, 40, 42. Ngayon, ang pinakamababa is 55, 56 sa kilo. So, ibig sabihin, ate, mas malabo nang mangyari yung 20 pesos na pinangako? Nangyari yun yung unang buwan pa lang last year. Hindi 20 pesos, 25 pesos. Yung dinala dito? Oo, na pinapila pa mga tao ng madaling araw pa lang pumipila na. Pero malabo. Pero hindi na po nasundan? Hindi na nasundan dahil siyempre, ikaw pa naman tataya ka sa magkano ng bigas na 25 per kilo. Alam mo namang hindi iyon. Talaga. Lugi pang bibili. Siyempre, stop agad. So, ibig sabihin, hindi na ituloy. Hindi tuloy-tuloy yung ganong ginawa. Ano na, parang pasiklab lang yun. Kasabihan sa mga Ilocano na ningas kugon, imbaga. Siguro sa Tagalog ningas kugon. Sa salitang kante, pasiklab lang. So ibig sabihin parang pinakitaan lang tayo nung umpisa. So hindi pala nagtuloy-tuloy. Hindi nagtuloy-tuloy. Hanggang ngayon ang bigas 56 na ang kilo ng may bigas. Senior na nga po silang tinatawag yung 60. Merong 60 talaga, kaso ewan ko, mahirap magkano. Ganun po ba? So ibig sabihin na mas marami pa ring nagawa si Duterte nung sa loob ng 2 taon niya compare kay BBM. Mahirap kasi magsabi na pareho. Wala iba kasi ang mga nila, ang mga naging kuha nila. Iba yung kay Duterte, iba yung kay BBM. Kasi war on drugs ang tinutukan ni Duterte. Pero at least yung pangako niyang malilipon niya, maayos naman. Kaya at sa present ngayon, naku, balikan na naman. So nararamdaman niyo naman uling yung krimen ngayon? Diyos ko po. Yung mga dating nagtatago sa pagdadrugs, mga naglipanan na naman. Ibig sabihin na nawala na naman yung takot nila. Nawala na yung takot. Mas maganda si Duterte kasi talagang, may takot ang mga tao. Kagaya niya, paano matatakot ang mga tao sa ganyang napapabalita ang presidente. Nagaganyan din. Siyempre, kahit wala kang pinag-aralan, mag-iisip ka, bakit sinasabi ni dating presidenteng si BBM may ganun. Yun ay narinig natin sa TV. Sinabi naman po talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte na may drug addict tayong Pangulo. Sinabi talaga yung diretsahang pangalan ni BBM. So kayo po ba naniniwala doon, nanay? Dating presidente po yung nag-aakos, ha? Baka pareho silang addict. Joke lang, ha? Joke lang po. Hindi, ito po naman ay siyempre yung opinion lamang natin. Opinion lang natin. May karapatan po tayo. Yung sama ng iba, ibinabato sa iba. Tama.
Eh bakit mo sasabing adik yung isang tao kung wala kang basihan? Eh di ba sinabi rin ni BBM na adik yung daw ang presidente? Oo. Perfect. Oo. Eh anong klase mga adik yung pinagsasabi nila? Ewan ko, naguguluhan ako sa kanila. So, mensahe nyo po sa kanila. Baka ako'y hulihin dyan sa sinasabi ko. Ang mensahe ko lang sa kanila, sipin na lang nila yung kanilang obligasyon sa mga taong bayan, sa Pilipinas. Oo. At si dating Presidente Digong Duterte, sabi niya siya magiging simpleng taong mamamayan na lang. Oo. Eh bakit kung ano-ano pa mga pinagsasabi niya? Oo. Hayaan na lang niya si BBM na mag-decide ng gusto niya. Tapos na ang kanyang termino, kaya manahimik na lang siya. Okay. Gusto pa nga niyang ang Mindanao. Ay naku, gusto mga kata. Yung regarding po dun sa yung sa ICC kasi na warrant of arrest para kay Duterte, yun po kasi yung medyo nagiging usapin ngayon. Eh, kasi hindi naman wala naman pakialam ICC sa atin eh. Tama po. Kasi meron naman tayong judiciary, Huwag na silang makialam. At saka tapos na ang termino ng presidente, ba't pa nila binubuhay ang ganyan? Correct. Yan yung mga gantihan lang yung mga ginagawa nila. Ayan, so sa tingin nyo po ba, ito po naman tanong, sa susunod na eleksyon, kasi alam naman natin na tatakbo si Inday Sara bilang bagong presidente kapalit ni BBM. Pabor po ba kayo doon o? Nako, Diyos ko, malayo pang halala, hindi pa tapos ang termino ng presidente, eleksyon na naman. Ang isipin na lang naman nila ay yung kabuhayan natin, yung mga kakainin ng mga mamamayang Pilipino. Nakaka-high blood ang tanong. Yung eleksyon na nang pinag-uusapan wala pa nga natatapos ang na ginawa ang presidente ngayon. Eh, si Madam Sara ba may nagawa na rin. Tapos 2 taon pa lang tatakbo na ng presidente para ano? Kasi yan nga po yung nagiging issue ngayon gawa ng sa pinsan ni BBM na si Martin Romualdez. Sila kasi may kanya-kanyang interes. Kaya ganyan. May kanya-kanyang gusto sila magkaroon ng kanya-kanyang power. Kaya ganyan. Walang mangyayari sa buhay ng mga mamayang Pilipino. Pag iisipin ka agad nila eleksyon di pa nga tapos ang termino ng presidente, eleksyon na naman. Parang ang pera ng mamayang Pilipino sa pag-eleksyon lang. Ang laki-laki ng budget ng mga eleksyon. Gusto. Ito yung binibigay nila sa mga taong naghihirap na walang pambiling bigas. So, panawagan na lang po natin. Manawagan na lang tayo sa kanila kung anong dapat gawin nila ang gawin po ng ating mga naluklok na presidente at mga naluklok na hinalal ng mga tao. Tuhanin naman po nila yung kanilang sinasabi nung sila'y nangangampanya. Hindi yung puro sila kampanya lang maganda. Pag tapos na. Yun lang po. Mabuhay po sila ng matagal pa para humaba pa ang kanilang panunungkulan. Naku,